ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin, ang mga tumutulong sa simbahan, ang mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay, ang mga nagpapamisa at nagsisimba. Pakisama rin po ako sa inyong panalangin ngayong sumapit ako sa aking kaarawan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mo pong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika. At pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo. Lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang palubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos
sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kaniya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw sanang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagkapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang panalangin itinuro mismo ng ating Panginoong Heso Kristo sa atin, ang The Lord's Prayer o mas kilala natin sa tawag na Ama Namin.
At bahagi nga po ng panalangin ito ang paghingi natin sa Diyos ng daily nourishment natin. Whenever we say, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Pero bakit nga ba natin kailangang sabihin ng parting ito sa panalangin ito? Para lamang po ba mabuhay tayo? O mayroong mas mahalaga pang rason para dito? Alam po ninyo, para masagot natin ang mga tanong na yan, ilagay po natin sa konteksto yung bahagi ng panalangin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano po ba ang mga sinundang panalangin nito? Simulan po natin sa pinakauna. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Yun. Sapagkat magkarugtong po, yun ang pinakadahilan para sa ating Panginoon. At yun din ang dapat na maging dahilan para sa atin ng paghingi natin sa Panginoon ng ating kakanin sa araw-araw. Hindi lang para tayo mabuhay, kundi mas lalong ito ang dahilan para sambahin natin ang pangalan ng Diyos sa ating buhay, para papagharian niya tayo, at para masunod natin ang kanyang kalooban dito sa lupa para nan sa langit. Yun ang pinakadahilan ng part ng panalangin na yun. Kahapon po ay nagmisa ako sa Pattaya. Ang isa sa mga pinunto ko ay yung katotohanang tayo rin ay mamamatay sigurado. Kapag dumating po ba o pagdating po ba ng puntong yon, ay masasabi natin na nagawa na nga sa ating buhay ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, ang ating misyon? Sapagkat kung hindi po magkakagayon, sayang na lang ang araw-araw na pagkain ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag po natin kakalimutan na kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkain sa araw-araw. Hindi lang ito yung literal na kinakain natin. Kasama na dito yung kabuhayan, pera, negosyo, trabaho, kalusugan, kapangyarihan, impluensya. Ang lahat ng ito'y binibigay ng Panginoon sa atin para gawin natin ang kalooban niya, ang gusto niya, para dakilain siya, at hindi para sa personal na mga intensyon at kagustuhan natin. Para parangalan ang sarili natin, para gawin ang gusto natin, para abutin ang mga pangarap lang natin. No. Manapa para abutin ang mga pangarap ng Diyos para sa atin. Kaya nga permis na pinapaalala sa atin, wala tayong madadala kapag tayo'y namatay. At kung iisipin po natin, dapat talagang wala tayong dalhin. Sapagkat dapat lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin ay nagamit na natin o naibigay na natin upang ang kanyang pangalan ay sambahin, upang papaghariin siya sa buhay natin, at upang masunod natin ang kanyang kalooban sa buhay natin. Sapagkat yun ang dahilan ng mga biyaya ng Panginoon. Natatandaan niyo naman po siguro yung sinabi ng Panginoon sa mga gustong sumunod sa Kanya. He told us, limutin ang ating sarili, buhatin ang ating krus araw-araw. Dito po natin maikukonekta yung paghingi natin ng pagkain araw-araw upang may sapat tayong lakas para buhatin ang ating krus araw-araw. Now, pag sinabing krus, hindi lamang po ito yung mga problema, bahagi po yan. Pero pag sinabing krus, ito ay ang pagsunod natin araw-araw sa kalooban ng Diyos na alam nating mahirap. Mahirap yung mahalin natin ang ating kaaway. Mahirap yung magpatawad tayo. Mahirap yung magmahal tayo kahit hindi ka mahal-mahal yung tao. Mahirap yung sumampalataya tayo kahit ang dami ng nangyayaring problema sa buhay natin, sa pamilya natin. Pero yun yung kalooban ng Diyos. Ang sundin, ang kalooban ng Diyos ay pagkapasan ng ating krus. Kasi mas gusto natin ang maging sakim . Mas gusto natin ang gumante
Mas gusto natin ang isipin lamang ang ating sarili. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga, ang pagkapasa ng krus ay paglimot sa sarili. Paglimot sa sarili nating kagustuhan upang manaig ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So that's it. Yun yung dahilan kung bakit tayo dapat humingi sa Diyos ng ating makakain sa araw-araw upang sa ating buhay again, siya ay sambahin natin ang kanyang ngalan upang sa ating buhay again, siya ay mapaghari natin at upang sa ating buhay again, masunod natin ang kanyang kalooban. Hence, ang pagkain na dapat nating hilingin at ibibigay din naman ng Diyos sa atin araw-araw, hindi lamang material na pagkain na makapagpapalakas ng katawan natin, kundi spiritual na pagkain. Love, mercy, generosity, peace, calmness. Yan ang ibibigay ng Diyos na pagkain sa atin araw-araw na makapagpapalakas ng kaluluwa at pananampalataya natin. Upang sa ating buhay, ang Diyos ay sambahin, mapaghari natin, at masunod natin. Because we need grace to become a good person, a good husband, a good wife, a good son, a good daughter, a good sibling, a good lawyer, a good priest, a good sister, a good nun, a good employee, a good employer. Hindi lang basta pera, pagkain, material ang kailangan natin para magawa yan, kundi pagkain espiritual. Grasya mula sa Diyos. Spiritual food para magawa natin ang misyon natin na maging mabuting tao. Nakatutuwa nga po na alam ng Panginoon ang ating kailangan sa araw-araw. Na actually, pwede rin nating malaman kung sa ating mga pagdarasal, ang pirimis nating ipagdarasal ay yung matupad natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Oo. Sa gayon, magiging kontento at masaya tayo sa anuman ng grasya na ibibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw sapagkat maniniwala tayo na para sa araw na ito o para sa araw na iyon, yun lamang ang grasyang kailangan natin para matupad ang kalooban ng Panginoon. Hindi na tayo maghahanap ng sobra, ng kung ano-ano. Makukontento na tayo sa kung ano ay ibibigay sa atin ng Panginoon para sa araw-araw. Sapagkat, yun nga po, alam natin, ito lang ang kailangan ko para matupad ko ang kalooban ng Diyos sa araw na ito. Alam po ninyo, sa tuwing ako'y magdiriwang ng kaarawan at maging ng anibersaryo ko sa pagkapare, isa lang ang pinakauna kong hinihingi. Yan ay, ako sana ay maging mabuting pare. Actually, sa araw-araw, lalo na kapag ako'y nagmimisa, bago magbigay ng komunyon, pagtaas ko ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon, bago ko i-consume at matapos kong i-consume, yun ang lagi kong dinarasal. Lord, tulungan mo po ako maging mabuting pare. At papuri sa Diyos sapagkat, alam po ninyo, kitang-kita ko ang mga grasya na binibigay niya mula sa mga material na bagay, sa mga taong pinapadala niya sa aking buhay at sa mga inspirasyon na binibigay niya sa akin araw-araw. Maliwanag na maliwanag na ito lang talaga ang mga kailangan ko para maging mabuting pare ako. Which clearly shows for me na gusto niya yung inihiling ko. Sapagkat wala naman ding ibang matatanghal kung mangyayari ito, kung magiging mabuting pare ako. Kundi siya lamang talaga at hindi ako. Papupurihan ng mga tao ang Diyos kung magiging mabuting pare ako. Kaya, nagbibigay talaga siya ng grasya para dito. Ngayon, kung hindi ako magiging mabuting pare, ay sigurado ko pong pananagutan ko ang mga biyayang ito sapagkat hindi naman siya nagkulang at magkukulang sa mga pagkain ibinibigay niya sa akin araw-araw upang maging mabuting pare ako. Kaya pagdasal niyo po ako upang hindi ko sayangin yung mga grasyang binibigay ng Panginoon sa akin. At tulad ng pagdarasal ko rin po para sa inyo na malaman niyo rin po kung ano ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Nang sa gayon, ma-appreciate nyo rin po ang mga
pagkaing binibigay ng Diyos sa iyo araw-araw para dito. Ito po sana ang hiling nating biyaya para sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa may Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong tiringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng sapagkat alam niya ang Diyos kalalagayan samo ko. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong tiringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Diyos ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magdasal. Tama nga, hindi ako marunong manalangin madalas. Sapagkat ang ipinagdarasal ko ay para lamang sa sarili ko, para lamang sa pangarap ko, hindi para sa iyo. At hindi para sa pangarap o para sa akin. Sa gayon, hindi ako nakukontento sa mga blessings na binibigay mo. Naghahanap ako ng iba o humihingi ako at nagtatampo ako kapag hindi mo pa ito binibigay without me realizing na hindi mo talaga ibibigay dahil hindi naaayon sa kalooban mo para sa buhay ko. Hindi naaayon sa gusto mong ipagawa sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na manalangin ng naaayon sa kalooban. Hallelujah! Na hangarin, na mapaglingkuran ka, na maparangalan ka, na gawin ang kalooban mo. At para dito, humiling ako ng mga grasya. Humiling ako ng mga biyaya para matupad ko ito. Hallelujah! At nang sa gayon makita ko rin ang mga biyayang binibigay mo para masunod ko ang kalooban mo. Tulungan mo po akong maging mabuting tao sapagkat alam ko na yun ang pangunahing mission ko. Ang maging mabuti ako, ano man ang bukasyon ko, nasaan man ako, sino man ang kasama ko, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin
salamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakhanin at pangalagaan, at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami wag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, nilayo na aming Papa ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal sa puntong ito ng misa ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanusi ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Iyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako nga'y dudulog at dadalangin. Pagdating ng umaga, ang tinig ko ay dinggin. Hinangat nitong damdamin, kailan tutugunin? Bukas pagsikat ng liwanag, aking hintayin. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisa, at syempre sa tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para marami po tayong matulungan para mapagpatayo pa natin ng mga chapels, yung ibang mga communities na kailangan po ng tulong talaga. Kaya marami pong salamat sa ngalan po nila. Sa ngalan din po ng iba pa nating mga tinutulungan, marami pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay
na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa dalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal